Good day, class. So, our subject for today is statics of rigid bodies, and our lesson for today will be pulleys and cables. But for now, start muna tayo sa pulleys. So, ngayon, what is pulleys? So, it is a simple machines made up of a wheel and axle that changes the direction of force, making it easier to lift things with the aid of the road or wire cables applying equilibrium conditions. So, yung mga pulleys, ito ginagamit to, more likely, para mas madali nating mabuhat yung isang bagay. Okay? So, mapapansin nyo yung para siyang may wheel and then may rope siya, no? So, doon pinapaikot yung rope. And then, tandaan nyo, dito, nag-a-apply tayo dito ng equilibrium conditions. So, ito yung mga common pulleys type. So, meron tayong fixed, moving, and compound. Okay? Yung fixed na pulleys, ito yung hindi nagbabago yung location ng mismong wheel. Okay? So, kung mapapansin nyo sa fixed, di ba? Nakadikit siya dito sa ating tawag doon sa pinagdidikitan ng wheel. Kita nyo ba? Ayan, nakadikit yan. Dito naman, sa moving, kung mapapansin nyo dito sa part na to, kung mahaba yung tali, di ba? Bababa yan ng bababa, pwedeng bumaba. So, kaya siya tinawag na moving. Okay? And meron din tayong compound. When we say compound, parang pinagsama. Merong naka-fix, merong moving. Okay, so ngayon tuturuan ko kayo mag-solve ng pulleys, kung paano ba siya sinosolve. Okay? So, dito muna tayo sa sample problem 4.8. So, katuloy lang kasi ito ng mga nauna nating discussions. So, in simple case, determine the force P required to maintain equilibrium. The block weighs 100 pounds. Okay. So, dun muna tayo siguro sa letter A. Dito tayo sa A, ano? Focus tayo dito. Okay. So, sa pulleys kasi, pag nagsosolve tayo, lagi nating ina-apply yung equilibrium conditions. When we say equilibrium condition, di ba, pag nagsasummation tayo, dapat kapag nagsummation tayo ng forces, ay equal lang lagi yan sa 0. Okay. So, sabi dyan, yung weight daw ay may bigat na 100 pounds. So, kung mapapansin nyo, lagay tayo dito ng weight. Let's say, 100 pounds. Yan, saan babasa nyo? Ngayon, kung may weight tayo dito sa letter A, ngayon, paano ba tayo mag-a-apply ng equilibrium condition? So, dito kasi, kung itong part na to, binubuhat niya yan, so nakakonect din siya dito, at ito connected din, ano. So, kapag kinat muna natin yan dito, meron tayong force tension dyan, no? Yung upward, no? Tama? Okay. So, ibig sabihin, merong 4 na rope na nagbubuhat dyan. Ha? So, ngayon, anong pa natin isosolve yan? So, yung 100 pounds daw, let's say ito ay T sub 1. Ay equal sa 4 na T sub 1. Ha? 100 pounds pala yan. Okay. So, ngayon, T sub 1 will be equal to, so 100 divided by 4, 25 pounds. So, ibig sabihin, kada rope dyan ay may binubuhat na 25 pounds. Therefore, dito sa kabila, 25 pounds din yan. So, connected yan dito. So, to make it equilibrium, 25 pounds din to. So, therefore, ang magiging answer natin for P is 25 pounds. Okay, final answer. Okay, so baka hindi nyo pa nagigets. Isa pa, try natin ulit mag-solve. So, letter B naman tayo, no? So, dito, sabi dyan, weight daw natin, same pa rin na 100 pounds. So, kung mapapansin nyo, yung nagbubuhat dito na weight, na rope, is 3, no? Galing sa pulleys. Meron dito sa taas. So, may tension dito sa una, meron sa gitna, at meron dito sa kanan. So, therefore, yung 100 pounds na yan, is i-divide lang natin sa 3. So, let's say ito T sub 1. So, 100 pounds is equals to
tatlong T sub 1. Where T sub 1 is equals to 33.33 pounds. Okay, so kung T sub 1 ay nandito, kung mapapansin nyo sa kanan, ay connected siya dito kay P, no? So, obviously, yung T sub 1 natin ay equal lang din sa P, where yung P natin na unknown is equals to 33.33 pounds. And that is our final answer. Okay, isa pa. Meron pa tayo dito. Same problem at ang hinahanap natin yung P. So, yung weight daw natin, may weight tayo na 100 pounds. Okay, ngayon, so ano ba yung ano ba yung bumubuhat dito? So, di ba kung ikakat natin yan, may tatlong tension tayo dito. So, ito yung tatlong tension natin. Let's say, ito yung T sub 1. So, tama ba? Na T sub 1, tatlong T sub 1 is equals to 100 pounds. So, obviously, T sub 1, 100 divided by 3 is 33.33 pounds. Okay. So, kung mapapansin nyo, dito sa part na to, no? Ito pong part na to, may T sub 1 tayo dyan na may 33.33 pounds. So, therefore, to make it equilibrium, meron din tayo ditong tension sa part na yan na 33.33 pounds. So, kung ikakat natin dito sa part na to, di ba? Ang connected dito ay itong rope. Let's say may tension tayo dito, tension dito, at tension dito. Let's say ito yung T sub 2. Okay, so ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung isang T sub 1 ay equal lang yan sa tatlong T sub 2. Where yung T sub 1 ay equal sa 33.33. So, is equal to 3 T sub 2. Where T sub 2, so 33.33 divided by 3, so 11.11 pounds. So, kung mapapansin nyo dito, ito yan yung P, na equal din si P sa T sub 2. So, therefore, yung T sub 2 ay equal din sa P na equal yan sa 11.11 pounds. And that is our final answer. So, madali lang naman tong pulley, no? Basta alam nyo lang yung concept, yung kung paano siya kinoconnect. So, madali lang naman yan. So, hindi pa ito natatapos. Meron pa tayo ibang problems. Sige, proceed tayo sa next problem. Example 4.9. So, in each case, determine the maximum weight of the block required to maintain an equilibrium given P is equals to 20 kN. Okay, so dito tayo sa first problem. Sa ating figure, sabi dyan, hinahanap sa atin dyan yung weight ng block. So, ito yung unknown. So, ngayon, ano yung magiging value ng P? So, di ba given naman na 20 kilonewton. Okay, so ngayon, ang hanapin natin yung weight. So, baliktad na, no? Okay, so gawa natin ng paraan to solve that. So, kung mapapansin nyo, meron tayong tension dito. Ito yung T sub 1 na equal sa 20 kilonewton. So, obviously, kapag dalawang connected yan dito, ito din ay equal sa T sub 1. Okay? So, to make it equilibrium, therefore, ito ay T sub 1 din. Sorry. Parang mali ako ng itsura. Tension nga pala, no? Nagiging compression. So, it should be tension. So, tension din to. T sub 1. So, 20 kilonewton din. To make it equilibrium. So, kung ito ay T sub 1, so, T sub 1 din to. Tama ba? So, ngayon, ano na magiging value nito? Since yung T sub 1 natin ay equal sa 20 kilonewton, at pareho silang dalawa yan, no? Dalawa yung connected dito na T sub 1. So, gawin natin T sub 2 to na equal siya sa 40 kilonewton. Bakit 40? Kasi itong T sub 1 dito ay 20. Itong isa rin ay 20. So, para maging equilibrium, so, dalawang 20 pataas, obviously, yung isang pababa is 40 kilonewton. Okay, so ngayon,
may tension din tayo ng cable dito. So, tension din yan na equal din to sa T sub 2 na 40 kilonewton din. So, obviously, this will be what? So, yung weight nito ay 80 kilonewton na. So, tension din. So, para equilibrium, same lang yan. Let's say, ito ay T sub 3 na 80 kilonewton. So, ito ay T sub 3 na 80 kilonewton din. So, ngayon, ano yung magiging weight natin dito? So, we all know na yung weight natin ay magiging 160 kilonewton. So, ganun lang naman siya kadali. So, therefore, this will be our final answer. Okay, isa pa. So, next figure tayo. Ito medyo komplikado. Ang hinahanap sa atin dyan ay yung value ng, yung weight netong block, ano? Okay. So, yung P, given naman, 20 kilonewton. Okay? So, para maging equilibrium, di ba? So, ang tension natin dito, same tension nito, at same lang din to. Kasi ito tatlo ay connected sa isang pulley. O ha? Tapos, kung mapapansin nyo, yung tension nito, at tension nito ay same lang. So, ganun din dito sa taas. Same silang tatlo. Let's say, ito yung T sub 3, ito yung T sub 2, at ito yung T sub 1. Kung mapapansin nyo, T sub 1 natin ay equal sa P, di ba? So, therefore, ang T sub 1 natin ay equal sa 20 kilonewton. Okay, so punta tayo sa T sub 2. Ito kasi yung tatlong to ay connected dito sa isang T sub 2. So, to make it equilibrium, di ba? Paano? Yung isang T sub 2 daw ay equal sa tatlong T sub 1. So, tama ba na ang T sub 2 ay will be 60 kilonewton? So, kung itong tatlo naman daw ay magiging, itong tatlo ay 60 kilonewton kasi lahat sila ay T sub 2. Yung T sub 3 natin ay equal sa tatlong T sub 2. Where T sub 3 will be equal to ilan? 180 kilonewton. Tama ba? So, obviously, madali na natin makukuha yung weight. Kasi, ito ay pataas. Siyempre, T sub 3 din to. Tapos, T sub 3 din to. Isang to. Tapos, kung mapapansin nyo, itong nasa gitna, T sub 2 to, no? Kasi sila yung connected. Ito, T sub 2 rin, dalawa. Tapos, dalawang T sub 1. So, to solve for the weight, paano natin isa-solve? So, yung weight daw ay equal sa dalawang T sub 1 plus dalawang T sub 2 plus dalawang T sub 3. Where yung weight natin ay equal sa 2 times 20 plus 2 times 60 plus 2 times 180. So, yung weight natin will be 40 plus 120 plus 360. So, therefore, ang weight natin is 520. Ano unit? It's kilonewton. And that is our final answer. So, gano'n lang naman kasimple yung pulleys, no? Okay, so next problem tayo. Okay, so dito tayo sa last problem ng pulleys, no? Okay, so determine the load F in Newton. So, ang nahanap sa atin natin dyan is yung value ng F. Okay, so in Newtons, So, kung mapansin nyo, ang given sa atin dito ay yung weight na 10 kg. So, di ba gagawin natin siyang Newton para yung F natin ay naka-Newton. Tama ba? So, ngayon, ano yung magiging value ng weight? So, di ba ang kilogram kapag minultiply lang naman natin sa 9.81, magiging Newton. Kasi 9.81 meter per second squared is equals to 98.1 Newton. So, obviously, yung weight natin dito ay magiging 98.1 Newton. Okay. So, ngayon, hindi natin alam kung ano yung magiging value nung T sub 3 and even yung T sub 1. Tama ba? Okay, so paanong gagawin natin? So, ayun, nakalagay naman na pala yung mga variables. Ito ay T sub 1. Obviously, ito magiging T sub 1.
Itong lahat ay T sub 1 since connected sila. Okay, so base sa figure natin, yung F daw natin na hinahanap ay equal lang din sa T sub 1. Kasi itong part na to ay magiging T sub 1 din to. So, to make it equilibrium, si F natin ay equal sa T sub 1. Tama ba? Okay. So, paano gagawin natin? So, gawa tayo ng mga equation siguro, no? Kung mapapansin nyo dito kay T sub 2, sa dalawang T sub 2, no? Si T sub 2 daw ay equal sa dalawang T sub 1. At kung mapapansin mo yung ating T sub 3 dito, ay equal siya sa saan? Dalawang T sub 2. Tama ba? Where T sub 1 plus T sub 3 ay dapat equal sa weight natin which is 98.1 Newton. So, solve na natin yan. So, paano gagawin natin? Gawa natin ng paraan. So, dito tayo sa first equation. Let's say ito yung equation 1, equation 2, and equation 3. Substitute natin siguro yung equation 2 na let's say T sub 2. Paano bang gagawin natin? Madaming ways eh. Ano kayo pinaka-best? So, gawin na lang natin na yung T sub 2. Ito kay equation 2 tayo. Si T sub 2 ay equal sa saan? Wait lang. Ito na lang, mas madali pala. Ito, si T sub 3, substitute natin dito. Where T sub 1 plus, yung T sub 3 gagawin natin 2, T sub 2 is equals to 98.1. Tapos, pwede natin gawin na si T sub 2 gawin natin dalawang T sub 1. Substitute natin yung equation 1 dito sa nagawa natin. Where T sub 1 plus 2, yung T sub 2 natin ay equal sa 2 T sub 1 is equal to 98.1 Newton. So, therefore, T sub 1 plus 2 times 2 is 4. T sub 1 is equal to 98.1 Newton, where T sub 1 plus 4 T sub 1 will be 5 T sub 1 is equal to 98.1. Then, divide natin both sides by 5. So, yung T sub 1 natin magiging equal to 98.1 divided by 5, 19.62 Newton. Where T sub 1, di ba, equal lang yan sa F. So, therefore, ang value ng F natin is 19.62 Newton. And that is our final answer. Ako ha? So, yan. So, gano'n lang naman sinasolve. Okay? Okay, so dito tayo ngayon sa part 2 ng ating discussion, which is yung cable. Okay, so yung cable na yan, so it is used in structures for support and to transmit loads from one member to another, commonly in roofs and bridges, where these form the main load-carrying element in the structure. So sila yung commonly na nagpubuhat ng mga loads sa structure, no? Yan yung purpose ng cables. So, yan. Commonly, nasa roof yan, or sometimes makikita nyo rin yan sa malalaking bridges. Diba? So, ngayon, tuturuan ko na lang kayo kung paano mag-compute ng mga tension, let's say assumption in computation of tension cables. So, cables are perfectly flexible and inextensible with no resistance to shear or bending. So, ayun, since 'di ba cable 'yan, hindi naman 'yan nababali agad-agad kasi yan normal na parang 'di ba yung mga rope normal lang siya na nabe-bend. So, hindi siya yung pag na-bend masisira, tama ba? So, ganoon din sa shear. So meron tayong the force acting in the cable is always tangent to the cable at points along its length. So yung mga forces daw sa table is nandoon lang din sa ating length. Let's say yung ating cable ay nakaganito, therefore yung tension niya na along with the
cable. Nakuha? So, ito yung magiging tension niya. So, ngayon, meron tayong procedure of analysis for tension cables. So, first step is draw the free body diagram of the whole system and identify the unknowns. Okay, so gagawa daw tayo ng free body diagram, no? And i-identify natin yung mga unknowns. And then, step 2, apply equilibrium condition to solve for support reactions. So, second step daw natin, i-apply lang natin yung equilibrium condition and isosolve din natin yung kanilang reactions ng mga support. Step 3, applying equilibrium conditions ulit, solve for the tension in the cable support. Consider points of concurrence. And then, step 4, apply equilibrium condition to check the value solved. Okay, so gano'n lang naman siya kasimple. Okay? So, try natin mag-solve ng mga examples ng cables. Okay, so dito tayo ngayon sa sample problem 4.11. Determine the tension in each segment of the cable and the cable's total length. So, set P is equals to 80 pounds. So, may given daw tayo na 80 pounds for the P. So, ilagay na natin. So, ang isosolve daw natin dito is yung mga tension for each length. So, kailangan natin makuha yung tension ng AC, CD, and BD. Okay. So, paano ba natin gagawin yun? So, madali lang naman yun. Okay? So, first, gawa daw tayo ng free body diagram. So, we all know na mayroon tayong tension dito ng CA. Tension din dito ng CD. Siyempre, kung ano yung tension yan, yun din tension dito sa CD. Dito naman, may tension tayo ng, let's say, BD. Kuha? So, ganun din dito. Ito din yung tension na BD. O, ganun din dito sa kabila. Meron tayong tension na CA or AC. Tapos, since nakakabit yan sa wall, no? So, naka-inclined yung rope natin or yung cable. Therefore, meron tayong reactions dyan. Isang vertical at isang horizontal. Kuha? Okay, so meron tayong let's say AY, AX, BY, and BX. Okay, so ang unang gagawin natin dito, di ba, is magmo-moment tayo para ma-solve natin yung mga reactions. Tama ba? Okay. So, solve muna natin siguro, mag-moment muna siguro tayo. Saan ba maganda mag-moment? So, mag-moment muna tayo siguro sa A. Is equals to 0, positive clockwise. So, moment tayo sa A. Unahin na natin yung P. So, di ba P? So, clockwise yan. So, positive. Going to A, no? Positive. So, 80 times 3. Perpendicular distance niya. Plus, positive din yung 50 times, ilan yung distance niya? 7. Okay, ano pa ikulang natin? Yung BY and BX. Si BY kapag nag-moment tayo ay negative kasi counterclockwise. So, negative BY, multiply natin sa distance niya na 3 plus 4 plus 3, 10. And then si BX, clockwise. So, plus BX, ilan yung distance niya? 2 feet. Yan yung perpendicular distance niya. 2 is equals to 0. Okay? So, paano gagawin natin? I think mapapadali natin ito ma-solve kapag alam natin yung mismong gawa siguro tayo ng triangle dito, no? Kasi kung ito yung BD, no? Kung papansin nyo, dito. Ito yung BD, diba? Ito yung BD. Ito yung BY. Dito sa point natin, ano? Ito yung BX. So, extend lang natin tong BD, makukuha naman na natin yan, di ba? Tama ba? So, paano natin makukuha yung angle niyan? So, try natin siguro solve yung angle. So, dito, given naman, yung sa cable. So, ito ay 5 feet. Itong sa baba ay 3 feet. Ito yung D eh. Ito yung D, ito yung B. Drawing ko lang. So, kunin natin yung angle. So, paano kunin yung angle niyan? So, tangent theta is equals to 5/3. So, masosolve natin yung angle. So, yung angle theta will be 59.04.
Okay, so para mas mapadali natin yung solving natin, ha, kung mapapansin nyo, kung kunin natin yung horizontal, ito yung bx, ito yung by. So, to solve for bx, di ba, cosine yan, ano? So, bd cosine 59.04. Tapos yung by naman, since opposite yan, so bd sine 59.04. So, pwede natin to i-substitute para ang ano na lang natin is yung BD. Okay? So, substitute lang natin. So, 80 times 3 plus 50 times 7. And then, minus, ano yung BY? BD sine 59.04. So, BD sine 59.04. And then, plus, yung BX natin ay, times 10 pa pala. Plus, BX na, BD cosine 59.04. Multiply natin sa distance niya na 2 is equals to 0. O, diba? Madali na nating masosolve yung BD. So, pag sinolve natin yan, ang lalabas 18 pounds. So, na-solve na natin yung isang tension BD. So, ito yung una nating final answer. So, kulang pa tayo ng dalawa. Yung AC at saka yung CD. Okay. Sige. So, solve natin siguro yung BY and BX. So, di ba si BY ay equal lang sa So, si BY ay BD na 78.18 sine 59.04 na equal to sa solve natin 67.29 pounds. Si BX naman, di ba? BD cosine 59.04 is equals to ilan to? 39.80 pounds. Okay, so kung mapapansin nyo, si BX ay 39.80. Dalawa lang silang horizontal component, no? So therefore, lalabas dyan kung ito si BX at isa lang din naman ang pa-right na going to the left na component which is yung AX. Therefore, si AX ay equal lang din sa 39.80. So, kahit mag-moment kayo, ganun lang din masosolve nyo. So, yan. Nakuha na natin si AX na 39.80 pounds din. Okay. So, ngayon, paano natin kukunin si AY? So, padali na natin makukuha si AY kung magsa-summation forces vertical is equal to 0 tayo, positive upward. Ha? So, di ba, ang upward lang naman natin dyan ay si AY plus yung BY, na yung BY natin ay 67.29 pounds. Tapos, ang negative dyan, yung pababa na 80 pounds at saka yung 50 is equals to 0. So, masosolve na natin si AY. So, ano yung magiging value ng AY? So, pag nasolve natin yan, si AY ay magiging 62.71 pounds. Okay, so nasolve na natin AX and AY, pwede na natin makuha. So, di ba yung AX and AY equal lang din yan sa AC, no? So, kasi kapag gumawa tayo ng free body diagram, ito yung AX, AY, baliktad. Ito yung AY pala, ito yung AX. So, ito yung AC. So, pag in-extend natin yan, makakabuo lang tayo ng triangle. Ito, lalagay natin dito si AY. Okay, so, paano natin to isosolve yung part na to? Ayan, itong part na yan, yung naka-broken line. So, ano lang tayo? Pythagorean theorem. Na yung AC natin ay equal sa square root lang ng AX and AY na naka-squared. So, AX na 30.80 pounds squared plus 62.71 squared.
So therefore, masasolve na natin yung AC, magiging 74.27 pounds. So nasolve na natin yung AC. Okay? So ano na lang yung unknown? So ang unknown na lang natin dito ay yung CD. Okay. So ngayon, pwede tayong mag-point dito sa D or pwede tayong mag-point sa C. Kasi tawag doon, kahit ano naman dyan, makukuha natin yung CD. Pero saan ba maganda? Siguro sa point D na lang. Pareho lang naman yan. O, try natin sa isa muna. Sa D. So kung magpo-point tayo sa D, lagay natin yung mga forces. Di ba yung pababa dyan ay yung 50. Tapos, itong pataas, ito yung tension BD na equal sa 78, tama ba? 78.18. Tapos, ito yung CD. Ito yung CD na unknown. Okay, tandaan nyo. Lagay natin ulit yung angle. So, di ba ito lang din yung angle na yan? Ito, unknown pa yung angle, tama ba? Wala pa tayong angle dyan. So, paano gagawin? Let's say yung angle natin dito ay angle alpha na lang, no? Kasi angle theta yung sa BD. Let's say angle alpha. So, paano natin kukunin si CD? Siguro mag-summation forces tayo, no? Start tayo sa summation forces vertical. So, equals to 0 positive upward. Okay, so itong BD natin ay naka-incline, pero di ba alam naman natin yung BD ay yung BY lang din. So, bali lalabas dyan is 78.18 sine 59.04. Tapos, pababa yung CD and yung 50, no? So, minus 50 kasi 50 yan at diretso yan. And then, let's say, minus din yung CD. Pero since yung CD natin ay naka-inclined, ano yung vertical component niyan? So, kung ito yung angle alpha natin, sine yan CD, sine, let's say, alpha is equals to 0. Okay? So, in short, so 78.18 sine 59.04 minus 50 39.80. Tama ba ako? Ay, sorry. Mali. So, 17.29 is equals to, so, ilipat natin yung CD. So, magiging equals to sa CD sin theta. So, let's say yan yung ating equation 1. Doon tayo sa equation 2. Summation forces, horizontal tayo. So, it's equals to 0 positive going to the right na lang. So, ano ba yung going to the right? So, itong BD na 78.18 cosine 59.04. And then, si 50 hindi na natin ilalagay, no? Kasi wala naman siyang horizontal component. So, minus CD cosine alpha is equals to 0. Or where? Ilipat natin yan sa kabila. Ang 78.18 ay ano ba? 78.80 cosine 59. So 39.80 is equals to CD cosine alpha. Sabihin natin equation 2 to. So, dito para maging CD siya, ang gawin na lang pala natin, CD is equals to 17.29 over sin theta, alpha. Ganon din dito, para CD is equals to 39.80 over cosine alpha. So, equate natin yung dalawa kasi parehong equal yan sa CD. So, therefore, 17.29 over sin alpha is equals to 39.80 over cosine alpha. So, cross multiply tayo. Ilipat natin si sine dito. Tapos, ibaba naman natin yung 39.80. So, 17.29 over 39.80 is equals to sin alpha over cosine alpha. Si sin alpha at cosine alpha, saan siya equal? Obviously, it's tangent alpha.
So, tangent alpha is equals to 17.29 over 39.80. Masosolve na natin yung angle alpha. Na yung angle alpha natin, kapag sinolve yan, magiging 23.48 degrees. Okay? So, ngayon, may angle alpha na tayo. Pwede na natin masolve yung angles, yung CD. So, pwede natin gamitin yung ginamit nating equation 1 or equation 2. Same answer lang. Pero sige, doon na tayo sa equation 1 na CD is equals to 17.29 over sine alpha na 23.48 degrees. So, answer natin sa CD will be 43.40 pounds. So, therefore, nasolve na natin yung tensions nung tatlong cable. So, nasolve na natin yung BD na 78.18. Itong AC, ito yan, 74.27. And yung CD na 43.40 pounds. Okay, ngayon, ang hinahanap na lang dyan is yung total length nung cable. Okay, madali lang naman yan. So, para ma-solve natin yung cable, di ba? Gawa lang tayo ng triangle dito. Dito, triangle tayo dito. At triangle tayo dyan. Let's say, cable 1, cable 2, and cable 3. So, dito right triangle to, ayan. So, para ma-solve natin yung C sub 1, yung cable 1, gawa tayong triangle, di ba? So, ito yung cable 1. So, ito ay 3. Kung mapapansin nyo, 3, tapos, wala palang given, ano? Pero, ano given sa atin? Meron kuha tayo dyan, di ba, kanina na angle? Tama ba? Wala ba tayong nakuha angle? Sige, kung wala, madali lang naman yung kunin. So, gamitin lang natin yung AY and AX. So, solve natin yung angle dito. O let's say beta naman. So, nakuha naman na natin kanina, di ba, yung AY and AX. So, hindi ko na siguro isusulat. So, tangent, ano lang yan? Tangent theta is equals, o let's say beta is equals to AY na 62.71 over tangent, sige, sulat ko na nga, is AY na 62.71 over 39.80. So, ano yung naging answer nyo? So, ang beta will be 57.60 degrees. So, balik tayo dito. Ito ay 57.60 degrees. So, pwede natin gamitin yung cosine. 57.60 is equals to kayan, so adjacent over hypotenuse. So, masosolve natin yung C sub 1 na equal sa, 5.60. Naka-meters ba tayo dito? Feet pala, sorry. So, 5.60 feet. Okay? So, next, dito tayo sa C sub 2. So, pag gumawa kasi tayo ng cable dyan, ayan yan, ito yung C sub 2. May length siya na 4. Nakuha naman na natin kanina yung angle alpha, no, na equal sa 23.48. So, cosine ulit to na 23.48 is equals to adjacent over hypotenuse na C sub 2. So, masosolve na natin yung C sub 2. So, 4 over cosine 23.48 ay equal sa 4.36 meters. Feet. And lastly, ito, pinakamadali. Pwede nga tayo mag-Pythagorean tayo dito, no? So, 3 and 5. So, Pythagorean theorem lang tayo para makuha natin yung C sub 3. Square root lang yan ng 5 squared plus 3 squared. So, ilan to? Square root lang ng 25 plus 9. So, C sub 3 is equals to 5.83. So, pwede na nating makuha yung length ng cable na equal yan sa C sub 1 na 5.6 plus C sub 2, 4.36 plus 5.83. So, gaano kahaba yung ating cable? So, 5.6 plus 4.36 plus 5.83. The answer is 15.2
79 feet. And that is our final answer. So, medyo mahaba lang siya, no? Pero, solvable naman. Ayan, medyo madami lang tayong ginawa. So, sana nagigets nyo. Marami pa naman tayong examples. Okay, so dito tayo ngayon sa sample problem 4.12. So, the cable support the loading shown. So, determine the magnitude of the horizontal force P so that the X sub B is equals to 6 feet. Okay, so si X sub B daw ay equal sa 6 feet. Okay. Okay, so ang hinahanap lang naman sa atin dito is yung force P. Tama ba? So, yung P lang, kung ano yung magiging value nito. Okay, so pwede natin gawin yung ginawa natin kanina, no? Okay, pero dito sa method na to, pwede tayong gumawa ng mas maikling solution. So, ito yung tinatawag na methods of section. So, sa truss common na ginagamit to, but sa cable pwede rin siya. So, gawin ko na lang, though sa truss hindi pa tayo nakapag-lesson nun, gamit yun dun, doon. Pero dito, gawin na natin. Explain ko na lang kung paano. Okay, sa method of sections, ang gagawin lang natin dyan is mamimili lang tayo ng mga points kung saan tayo pwedeng mag-cut. Kaya yan, para kumuha tayo ng mga tensions. Let's say, doon muna tayo sa point B, dito sa part na to. So, mag-cut lang tayo dyan sa may point B. Ang matitira lang naman dyan sa atin na forces is yung force P. Tapos, itong nandito, part na to, ito yung tension AB, diba? Tapos dito sa baba, ito yung tension BC. Okay. Meron ba tayong mga given na dito? Wala pa, no? So, ano ba? Paano natin siya mapapadali? Okay, so kunin natin yung mga inclination na lang nila. So, mapapansin nyo, si XB ay 6 feet. So, obviously, 6 feet to. Ito ay 5. So, ano yung magiging value nito? So, wag muna natin siya simplify. So, 25 plus 36. Ilan ba to? 25 plus 36, 61. So, this will be square root of 61. So, nag-ano lang ako dito. Tawag doon? Pythagorean theorem. So, ganun din sa BC. Try natin siya isolve. So, kung papansin nyo, kung ito ay 3 feet at ang kabuuan niyan ay 6, obviously, this will be 3 feet. So, dito, ito ay 3, ito ay 8 feet, no? 8 feet yung taas niya. So, obviously, 8 is 64 plus 9, square root of 73. Okay? So, yan. Dito tayo nag-method of section. So, nag-cut tayo dyan sa point B. So, pwede tayong summation forces vertical muna is equal to 0, positive upward. So, pag nag-summation forces vertical tayo, so, ang mga vertical lang naman dito ay si AB. Pero, since naka-inclined yan, i-multiply natin siya dun sa 5 over square root of 61. Paano ba? Si BC naman negative dahil pababa. So, BC, so, since naka-inclined yan, multiply natin sa 8 over square root of 73. Is equals to 0. Okay? So, therefore, pag sinimplify natin yan, so, AB, ano yung 5 over 60, square root of 61? So, 5 over square root of 61, so, 0.64, 640. So, si BC, ilipat natin para maging positive. So, 8 over square root of 73 may equal sa 0.936. So, we can say na yung AB, divide natin both sides sa 0.64. So, 0.936 divided by 0.64. So, it's 1.463 BC. Okay. Next. Siguro summation forces horizontal din tayo.
is equals to 0, positive going to the right. So, ano ba yung mga going to the right? Si P lang, no? So, therefore, P, tapos minus natin si AB, since ang naka-horizontal ay 6 over square root of 61, and then, minus din si BC dahil pa-left yan, So, BC, 3 over square root of 73 is equals to 0. So, we can say na P minus 6 over 61 ay equal sa 6 over square root of 61. So, 0.768 AB minus 3 over square root of 73, 0.351 BC is equals to 0. Okay? So, paano gagawin natin? Siguro, ang gawin natin, substitute natin si AB na equal siya sa 1.463. So, P minus 0.768, AB na 1.463, BC minus 0.351 BC is equals to 0. So, P is minus 0.768 times natin sa 1.463, which is 1.124 BC minus 0.351 BC is equals to 0. So, therefore, P is equals to, so parehong minus yan, pag-add na lang natin. So, 1.124 plus 0.351, 1.475 BC. So, si P daw ay equal sa 1.475 BC. Okay, so hindi pa natin nakukuha answer dyan, ha? So, lipat tayo ng point. Dito naman tayo sa C. Okay, point C. Ano meron tayo dito? So, meron tayong BC, given dito yung 30 pounds, at DC. So, di na natin kukunin lahat ng forces kung di na kailangan, no? Pero kung kailangan, kaya naman yan. Pero ang hinahanap lang kasi dito is yung P. Okay? So, asan yung mga inclination? Di ba nakuha na natin dito kanina kay BC? Same lang yan na 3, 8, 7. Hindi lang siya accurate, no? Pero yan lang din yan. So, itong 30, given naman, 3, 4, 5. Si DC, ilan to? 3 ang horizontal, 2 yung pataas. So, therefore, square root of 9 plus 4, 11. Tama? 9 plus 4, joke. 13. Nalito pa. Okay? Sige, try natin mag-solve. So, ganun gaya ng ginawa natin kanina, summation forces, horizontal. Equals to 0. Ay, horizontal tayo, positive, going to the right. So, ang mga going to the right dito ay si, unahin na natin muna si 30. Times natin sa 4 over 5. And then, plus natin yung BC. So, 3 over square root of 73. Minus yung CD na or DC. Yan nyo, pareho lang yan. Square root is 3 over square root of 13. Okay? So, simplify lang natin. 30 times 4 over 5 is 24. Plus, ang BC natin ay 3 over square root of 73. So, 0.351 BC minus 3 over square root of 13 na 0.832 CD is equals to 0. So, 0 din to. Okay, next. Summation forces vertical equals 0 positive upward. So, ano ba yung mga upward? So, ba't nawala? So, BC, ito BC pataas, multiply natin sa 8 over square root of 73 minus yung 30 pounds na
3 over 5. And then minus CD 2 over square root of 13 is equals to 0. Simplify. So yung BC natin ay 0. Ano to? 0.936 BC minus 18. Tama ba? O, 18. And then minus 0.555 CD is equals to 0. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Kung mapapansin nyo, may CD tayo dito at BC. Tapos dito, may BC rin tayo, no? So, ano kayang pwede natin gawin? So, siguro madali lang natin masosolve to, no? Yung BC and CD kasi meron tayong dalawang equation, which is equation 1 and equation 2. Tapos, dalawa lang din yung unknown. So, try natin siyang isolve. So, I think, ano bang mas madali? Siguro si equation 2 tayo. Or, sige, si equation 2. Lipat natin yung 18. So, wait lang. So, 0.936 BC. Lipat natin yung 18 plus 0.555 CD. Then, divide natin both sides sa 0.936. So, therefore, lalabas dyan, yung BC natin ay equal sa 18 plus 0.555 CD over 0.936. So, ito, si BC, pwede na natin siya i-substitute dun sa ating equation 1. So, therefore, di ba, equation 1 natin is 24 plus 0.351. O, i-multiply natin sa BC na 18 plus 0.555 CD over 0.936. And then, minus 0.832 CD is equals to 0. So, dahil dyan, masosolve na natin yung CD. So, solve lang sa calcu. Okay, so pag sinolve nyo dyan, ang lalabas ay 49.289. Okay, so ano nga ulit ang unit natin? Pounds. Okay, so nasolve na natin yung CD, substitute na lang natin yan to solve for BC. So BC is 18 plus 0.555 daw ng CD na 49.289 over 0.936. So, ano yung magiging value ng BC? So, it's 48.456 pounds. O, balikan natin yung kanina na si P ay equal sa 1.475 ng BC, na yung BC natin ay equal sa 48.456 pounds. So, pwede na nating ma-solve si si P na equal yan sa 71.474 pounds. And that is our final answer. Kuha? So, medyo mahaba lang siya, no? Ayan, sana. Pero kung nagigets nyo, madali lang yan kahit mahaba. Okay, so lipat na tayo sa last problem siguro. 4.13. Ito, simple lang din to. So, ngayon, ang hinahanap sa atin dyan is yung dimension ng or yung value ng mismong H. So, ngayon, paano natin siya isosolve? Okay, so, ang gagawin lang natin dyan, siguro, mag-moment muna tayo unang gawin natin. Kasi, di ba, meron tayong tension dyan, tension dito. So, ganun din dito. Para, yan, nilagay ko na para maayos yung free body diagram natin. So, ito yung AX, ito yung AY.
Ito din, dy. Ito yung dx. Okay? Okay, so moment lang tayo. So, saan ba? Siguro moment na lang tayo sa summation moment at a is equals to 0, positive clockwise. Moment lang tayo sa a. So, unahin na natin si 3, positive yan, times 2, plus 8 times 4. So, medyo mabilis na lang, no? Kasi, pang ilang weeks na natin yung moment. And then, si dx minus dx, since negative yan or counterclockwise, times natin sa distance niya na 2. And then si dy ay counterclockwise din. So, minus dy times natin sa distance niya na 2 plus 2 plus 1.5. It's 5.5 is equals to 0. Okay, so para mas madali, di ba? Okay, so solve na lang natin siguro yung CD kasi di ba equal lang naman yun dito. So, gawa lang tayo ng triangle dito. Kunin natin yung angle kasi ito lang din naman yung angle dito. Same lang yan. Okay, so paano natin kukunin angle? So, given yung 1.5, saka yung 2. So, we can say na tangent theta is equals to opposite over hypotenuse. Masosolve na natin yung angle theta na equal sa 53.13 degrees. So, we can say, okay, so kung gumawa kasi tayo ng triangle, di ba? Ito ay equal lang kay dx, ito ay dy. Dito, no, kung ibubuo tayo ng triangle dito. So, we can say na si dx, so ito CD lang din naman to. Kasi pag in-extend, yan yung line of action niya, no? CD cosine 53.13 at si dy ay CD, opposite yan, sine 53.13. So, we can say, pag sinimplify ito, it's 3 times 2 plus 8 times 4 minus yung dx natin ay, let's say, 2 CD, nilagay ko na sa unahan yung 2 cosine 53.13 and then minus 5.5, ilagay na natin sa unahan, CD sine 53.13 is equals to 0. Okay, so masasolve na natin yung CD, shift solve nyo lang, at ang lalabas na answer dyan is 6.786. So, ang unit natin today ay kilonewton. Okay? So, next. Anong gagawin natin? So, nakapag-moment tayo, no? Nakuha na natin yung CD. So, pwede natin siguro kunin yung dx. Diba ang dx ay CD na 6.786 cosine 53.13 ay equal sa 4.072 kilonewton. Si dy naman 6.78 sine 53.13 ay equal sa ilan? 5.429 kilonewton. So, we all know, kung mapapansin nyo, no, ilan ba ang horizontal force? Yung dx and ax lang. So, magka-opposite yan. So, ibig sabihin ko, ano yung value natin kay dx, yun lang din yung value natin kay ax. Tama ba? So, ibig sabihin dyan, si ax natin ay equal lang din sa 4.072 kilonewton. And si ay, paano natin si ay? O, diba? Para makuha natin yan, mag-summation forces, vertical is equals to 0 tayo. Positive, upward. So, ano ba yung positive nating upward? Itong si ay plus, yung dy natin, upward yan, ano, plus 5.429 minus 3 minus 8 is equals to 0. Kasi, ayan, minus 3 and 8 na downward. So, masasolve na natin yung ay. Na yung ay natin will be 5.571 kilonewton. Okay? So, therefore, paano natin siya isosolve? Dali lang naman yan.
Okay? So, ang hinahanap lang naman natin dito ay h, no? So, pwede natin yung gamitin para makuha natin yung angles. Kung, let's say, kanina may theta na tayo. Let's say, alpha na lang. Ito yung AY. Ito yung AX. So, let's say, tangent. Alpha is equals to opposite na 5.571 over adjacent na 4.072. So, therefore, kapag sinolve nyo yan, equal lang yan sa 53.836 degrees. Okay, so dito, masosolve na natin yung value ng h. Kasi kung mapapansin nyo, kung gagawa tayo ng triangle, ang h lang naman natin dito is yung height. Given na yung 2 at given na yung alpha. Okay? So, ano gagawin natin? So, tangent. So, tangent alpha na 53.836 degrees is equals to opposite na h over adjacent na 2. So, therefore, what will be the answer? So, therefore, ang value ng h natin will be 2.736 meters. Kuha ba? So, therefore, yan yung ating final answer. Okay, so ganun lang naman nagsosolve ng mga cables. So, hanggang dyan yung topic natin. So, thank you for listening.